Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito nga pala yung trabaho namin ngayong araw. Magpupulot kami ng mga sanga na pinutol ng boss namin kahapon. Farmer na naman tayo for today's video. Dahil wala naman kaming ganong gagawin ngayong araw, ito na lang muna yung ginawa namin ngayong umaga. Ang hirap kasi magpanggap na may ginagawa dun sa company kahit wala naman. Spring na nga pala ngayon dito sa South Korea. Kaya kung mapapansin nyo, namumukadkad na yung mga cherry blossom dito sa likod ng company namin. Nakaano na tayo, isang hapot. Sumama po mag-ano. Oh, pag hindi ko kinanyan, mahulog to. Tama. Oh. Diba? Alam mo wala akong itutulong. So yun guys, tinatagalan nga lang namin tong ginagawa namin. Ang hirap kasi mag-isip kung ano na naman yung gagawin namin mamaya. Itatapon nga lang pala namin to mga sanga dito sa likod ng company namin. Madami-dami kasi yung pinutol ng boss namin, kaya medyo matagal namin to matatapos. Tsaka tatagalan talaga namin. Ayun, binigyan tayo ng nuna namin ng pasalubong to, dried mango. Grabe pala yung dried mango galing Vietnam. Vietnam ba? Gara ng ano eh, Xiao Diao. Yan o, diba? Meron nga nag-comment sa video ko at tinatanong niya kung bayad na ba yung araw kahit nasa training pa lang. Sa mga hindi nga po nakakaalam, once na dumating po kayo dito sa South Korea, dediretso po muna kayo sa training center. Nung time po namin, nagkaroon po kami ng 2 araw na training sa Ansong Training Center. After po ng 2 araw na yon, sinundo na kami ng mga employer namin. Pagdating ko nga po sa company na nag-hire sa akin, doon ko lang nalaman na bayad pala yung araw kahit nasa training center pa lang. May iba naman ako na nakausap na hindi naman daw bayad yung araw nila nagte-training sila. Kumbaga hanggat hindi sila nag-i-start sa trabaho, wala silang bayad. Sabi naman ng iba, dapat daw bayad yun. Meron kasi talaga mga company dito sa South Korea na hindi sumusunod. No-ubara no. Hayop na yan. Lakad zombie ah. Lakad zombie. Pabagalan. So yun guys, tapos na nga kami sa ginagawa namin ni Kuya Kevin. Bali, isosoli ko lang tong ginamit namin na pushcart. Pushcart pa tawag dito? Pushcart. Umiinit na nga ngayon tanghali kaya magpapalit muna ako ng uniform. Ganito talaga sa South Korea lalo pag magbabago ng season. Sa umaga malamig, sa tanghali mainit, tapos sa hapon lalamig na naman. Kaya yung papalit-palit kami ng uniform. So yun guys, magtatrabaho na ako sa pwesto ko. Ito nga pala yung mga container na pininturahan ko kahapon. Ibababa ko lang siya at ililipat ng pwesto. Ito kasi yung gagawin ni Kuya Kevin ngayong araw. So yun, nagpalit tayo ng damit, tapos ang lamig naman ngayon. Init sa initan, pero pagka wala ka sa initan, malamig pa din talaga. Kapapalit ko nga lang ng uniform pero magpapalit na naman ako. Kumbaga hindi pa siya kaya pag ganito kanipis pa lang yung damit. Kaya yung pang winter uniform pa rin yung gagamitin ko. Tsaka wala din kasi kaming ginagawa sa company kaya kami nilalamig. So yun guys, balit ang halian na nga namin at ito yung ulam namin. So yun, kain lang muna kami. So yun guys, balik trabaho na kami. Tapos na nga pala ako sa ginagawa ko kaya pinapanood ko na si Kuya Kevin sa ginagawa niya. Bali nilalagyan niya ng number tsaka pangalan to mga container na napinturahan ko kahapon. So yun guys, bali uwian na nga pala namin. Kaya i-off ko na to mga switch dito sa panel. Dahil spring na nga ngayon, hindi na ganun kalamig. Kaya nakakalabas-labas na din ako. Pagka-out ko nga ng trabaho ay nagbabike agad ako. Pumupunta ako dun sa Lawa. Dun kasi yung paborito kong tambayan. Tsaka may pinupuntahan kasi ako ditong spot na puro cherry blossom. Baka kasi namumukadkad na kaya gusto kong puntahan. Hindi naman kasi nagtatagal yung mga cherry blossom. Pag namukadkad siya, 1 to 2 weeks nawawala na din yung mga bulaklak niya. So yun guys, dito nga pala yung spot na yun na maraming cherry blossom. Kaso isang puno pala yung namumukadkad. Maganda nga pala sa spot na to pag nakita mo silang namumukadkad lahat. Halos matabunan niya tong buong kalsada sa dami ng bulaklak. So yun guys, umalis na ako at dumiretso na ako dun sa tinatambayan ko. Ang sarap lang magtrabaho talaga dito sa South Korea. Madami kasing pasyalan dito na magaganda. Ito nga pinupuntahan ko, walking distance lang to mula sa company namin. Nagbabike lang talaga ako para mas mabilis. Pag pumupunta nga ako dito, napapahinga talaga ako. Hindi naman yung katawan ko yung napapahinga, kumbaga yung utak ko. Kasi nagkakaroon ako ng peace of mind. Tingnan nyo naman kasi mga makikita nyo dito. Dito kayo makakita ng iba't ibang klaseng hayop. May mga wild duck at iba't ibang klaseng mga ibon. Kaya ito talaga yung naging paborito kong spot dito sa lugar namin. Pumupunta nga pala ako dito pag marami akong iniisip. Tsaka pag homesick na din, kahit anong tagal mo na pala sa abroad, atakayin ka pa rin ng lungkot, no? Akala ko sa una hanggang 3 buwan mo lang yung mararamdaman. Kumbaga pag umatake talaga yung homesick, wala kang magagawa. Yung feeling na nangihina ka, tas parang ang lungkot-lungkot mo. Ngayon naiintindihan ko na yung mga sinasabi na nag-a-abroad. Hindi mo talaga siya maiintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Kaya saludo ako sa mga OFW na kayang iwan yung pamilya nila at mga ibang bayan para mas mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kaya kayo kung may kapamilya kayo na OFW, kamustahin nyo naman. Huwag nyo lang utangan. So, ito yung finish line natin. Yan. Tayo kong pinupuntahan. So, yun. Dito lang tayo tatambay. So yun guys, kaya kung gusto nyo mag-abroad, pag-isipan nyo mabuti. Hindi magiging madali, magiging buhay nyo dito. Pero isa lang yung sinisigurado ko sa inyo. Mabibigyan nyo ng magandang buhay yung pamilya nyo sa Pinas. Kaya pag nakarating kayo dito, tiis-tiis lang. Mau-homesick kayo dito, kagaya ko. Pero kaya natin yan. Kung ito naman yung magiging paraan para mas umasenso tayo sa buhay. Yun lang naman kasi yung gusto nating lahat, di ba? Yung maging matagumpay sa buhay. Kaya tayo nagtsatsaga dito sa abroad. Kaya sa mga OFW na naho-homesick dyan, laban lang. Marami pang homesick na dadaan. Kaya kung ano man yung problema na pinagdadaanan nyo ngayon, ipag-pray nyo lang. Si Lord na yung bahala dyan. So yun guys, at dahil magdidilim na, hanggang dito na lang yung vlog natin. See you next vlog. Paalam.